Right. So good morning mga kaibigan. Basic repair guide tayo para sa isang Epson printer dito. Basic repair guide for purge unit or ink system mga kaibigan. So ito, pwedeng masalba, pwedeng hindi. Itong paraan na to, pwedeng ma-restore, pwedeng hindi. Kasi mostly sa mga purge unit mga kaibigan, once na defective yan, ang parang sintomas kasi nito mga kaibigan, once na mag power cleaning tayo at walang nababawas kahit konting katiting na ink, ibig sabihin unhealthy or not working yung purge unit natin. There are only two things na pwede nating masabi dyan. It's either barado or pwede rin naman mga kaibigan defective. If we say, syempre pag defective na yan, hindi na talaga yan makaka-pump up, no, makakahila ng ink from tank to print head to the waste pad. So, ang gagawin, i-check natin, pinakaunang i-check natin mga kaibigan, dapat meron kayong syringe. Pinakaunang i-check natin is syempre kung barado ba yung hose. No, ito, makikita natin tong hose na to. Ito yung purge unit kasi mga kaibigan. Lang. Ito yung purge unit. Alright, ito. So, ang unang nyong i-check kung barado ba dito. Pag i-pump out nyo at pumapalag, that means barado siya. And ang pwede natin gawin is i-realign yung hose. Pwede nating buksan, no? But then again, katulad ng sinabi ko, not 100% na mafi-fix siya through this method. Pero try lang natin. So pag pinump out mo to, yan, katulad ngayon, pumapalag siya, buwabalik. That means barado. So bubuksan natin. Una sa lahat, tanggalin nyo muna yung side cover dito. And then yung waste pad. Uy, cotton na yung nilagay. Printing shop kasi may-ari nito eh. And then tanggalin natin tong side cover. Yan. Uy, sobrang dumi oh. Buti na lang may nilagay na naman tayong ano dyan. So ang ginagamit kasi ng client natin na to is pigment ink. Alam naman natin ang pigment ink kasi masyado siyang malapot. You know. So buksan natin to. Itong purge unit. So merong dalawang screw. Pero una sa lahat, ang bubuksan lang natin dito mga kaibigan is itong sa may side. May dalawang screw dito. Yan. Itong dalawa. Dito lang. Okay? Focus ko na lang dun. Yan. So dito, yung bubuksan natin. Oh, na-misalign din siya oh. Yung kanyang hose. So careful lang. And sa pagbalik, make sure na wag nyong pipilitin. Alright. Umagang-umaga pa lang, nadumihan agad. Parte lang lahat yan. Mag-order nga ako later on. So tanggalin muna natin tong hose, tong syringe. And then tanggalin natin to. So makikita nyo, hindi siya naka-align dito, naiipit siya. Alright, naiipit dito. So realign natin siya. Yan. Ngayon, try natin siyang i-pump out. Uy, may ano na rin mga kaibigan, oh, may leak. That means mayroong problema sa hose. Kung sakali. Yan. So try natin. Pump out natin. Yan, okay na siya. Okay na. Naglagay lang tayo ng cleaning solution dyan.
Then i-pump out natin. So far so good naman. Okay. Alright. So balik natin siya. So make sure na tignan nyo dito kung umiikot ba ng maayos. Alright. So ibalik natin. Yun lang naman mga kaibigan, yung pinaka basic sa basic na pwede nyong gawin, kasi baka naiipit siya or na-disalign yung host. Pero kung may mga leakage kasi, pwedeng yung host ang problema. So syempre kapag alam naman kapag may leak yan, itong host na to, eh magkakaproblema talaga tayo dyan. So, try natin i-pump out ulit, tignan natin kung pumapalag pa rin. So far so good, goods na siya. Ulitin natin. Okay. So yun, check nyo mga kaibigan. Check nyo rin yung alignment ng host, kung okay naman siya or hindi. Alright. So ang ginagawa ko na para less ipit na siya, hindi ko na siya nilalagay ulit dito pabalik. So dinediretso ko na lang siya dito para diretso lang yung daloy, paakyat. Okay. So yun lang yung basic tip natin mga kaibigan, if how to fix, no? Fix it yourself, no? Yung purge unit. Pero kung wala pa rin siya wala pa rin siyang mahila na ink from tank pagkatapos nyo mag power cleaning or while you are performing a power cleaning or ink flushing, this only means mga kaibigan, meron na siyang problema. Meron na pwedeng defective na siya. Okay? So pinapalitan din po ito. Yun lang mga kaibigan. Thank you for watching.